Matinding ipinahamak si Vladimir Putin ng sarili niyang propagandista at parehong mga eksperto at analista ng Russia ang nagsasabing mahirap itong tawaging simpleng pagkakamali. Mas malamang na ito ay sinadyang sabotahe upang palabasing si Vladimir Putin ay may sakit, mahina at walang lakas. Ang press service ng Kremlin noong gabi ng Marso 8 ay naglabas ng hindi na-edit na bersyon ng video message ni Vladimir Putin para sa mga kababaihang Ruso kung saan 2 beses niyang binasa ang pagbate. Nagrereklamo siya ng katis sa lalamunan tapos halos 1 minutong ubo at hirap huminga. Ngayon, sinasabi ng mga propagandista ng Russia na hindi aksidente ang ganitong paglalatala dahil kasama ang buong grupo ng mamamahayag ng Kremlin. Hindi sana pinayagan ang ganitong pagkakamali, kaya malamang na ito ay pag-aaklas at pagtatangkang ipakita si Putin na mahina at tumatanda. Kamakailan, ipinakita ng mga survey na bumaba sa pinakamababa ang tiwala ng mga Ruso kay Vladimir Putin mula na magsimula ang malawakang digmaan ng Russia laban sa Ukraine. 32% lang ng mga tinanong na Ruso ang nagpangalan kay Putin bilang taong pinagkakatiwalaan nila sa mahahalagang desisyon ng Estado. Isipin mo, 70% ang nagsasabi na huwag lang kay Putin. Bukod pa rito, bumaba na sa 24% ang sumusuporta sa pagpapatuloy ng digmaan laban sa Ukraine. Ito na naman ang pinakamababa mula na magsimula ang malawakang digmaan. Pero sa parehong panahon, sina Putin at ang kanyang mga kasamahan ay nagsasabing magpapatuloy ang digmaan, hayaan ang mga Rusong pambala sa kanyon ang lumaban at mamatay. Wala silang pakialam sa Ukraine. Sa Kremlin, pinapayagan nila ang tahimik na pag-aaklas at sabotahe laban kay Vladimir Putin. Ako si Alexi Pecci, tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago natin simulan ang episode na ito, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel, mag-like, mag-iwan ng kahit anong komento at siguraduhin mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pecci News. Makikita ang link sa video description kung saan agad naming inilalatala ang mga natatanggap naming balita. Pag-usapan natin ito ng sunod-sunod. Naglabas ang press service ng Kremlin ng hindi na-edit na video noong gabi ng Marso 8. Mensahe ni Vladimir Putin para sa mga kababayhang Ruso kung saan 2 beses niyang binasang pagbati at nagreklamo sa katinang lalamunan. Sa totoo lang, wala namang sobrang kakaiba dito pero hindi para sa isang diktador. Dahil ang isang diktador ay dapat perpekto. Hindi siya dapat nakakamali. Dapat siya ay parang isang taong bakal. Sa video na may habang 6 na minuto at 11 na segundo si Vladimir Putin ay unang nagsalita. Bumbo niyang binibigkas ang pagbati para sa mga kababaihan tapos sa pagtatapos ng 3 minuto ay humiling siyang i-record ulit ang lahat. Sabi niya, ulitin ko na lang kasi nangati ang lalamunan ko, muntik pa akong umubo. Habang nangyayari ito, sa loob ng mga 30 segundo si Vladimir Putin, seryoso, umuubo siya ng mahigit 10 beses at kitang-kita na hindi talaga maganda ang pakiramdam niya at mukhang hindi lang basta pangangati ng lalamunan. Salamat! Ayan mong sabihin ko ulit. Dahil nangati ang lalamunan ko. Nangati ang lalamunan ko. Oh, sige, salamat. Halos mabulunan ako sa ubo. Marami akong sinabi ngayon. Gusto mo bang dalan kita? Hindi. Sige. Magtrabaho na tayo. Magamakal na kababaihan. Lubos akong natutuwa na batiin kayo ngayong pandagdigang araw ng kababaihan. Sa huli, nanatili ang video sa opisyal na Telegram channel ng Kremlin ng 4 na minuto. Heto ang pinakakapanapanabik na bahagi. Una sa lahat, ang 4 na minuto ay higit pa sa sapat para ma-download ito ng sinumang may gusto. At pangalawa, ipapaalala ko lang na sa Rusya, nagpasya silang i-block at isara ang Telegram, sinasabing naku, hindi ibinabahagi ng Telegram ang impormasyon tungkol sa Rusya sa mga FSB, sa mga Ruso. Nanawagan si Vladimir Putin sa mga Ruso na lumipat sa Messenger Max. Pero ang video message ni Putin sa hindi malamang dahilan ay patuloy pa ring inilalatala sa Telegram channel ng Kremlin. Ayan. Matapos ang 4 na minuto sa Telegram channel, tinanggal ang video at pinalitan ng na-edit na bersyon kung saan hindi na umuubo si Putin. Ni-repost at agad din tinanggal ng Telegram channel ng Ministry ng Depensa ng Russian Federation ang orihinal na video.
Pinalabas din ang hindi na-edit na bersyon nito ng propagandistang pahayagan na Ryadovka, ngunit agad din nila itong binura. Sa madaling salita, ang buong makinarya ng propaganda ni Putin ay sadyang naglabas ng tunay na kahihiyan ni Vladimir Putin na nagpapakita na ang matanda ay malinaw na nanghihina, mukha siyang may sakit. Pasensya na, pero hindi lang siya inuubo, may matindi talaga siyang problema sa kalusugan. Ngayon, pinalalaganap ng mga propagandista sa Rusya na hindi aksidente ang paglabas ng video. Ipapaliwanag ko dito ang isang bagay. Para sa ordinaryong tao, normal lang na nabulunan o napaubo, talagang nangyayari na makate ang lalamunan. Totoo, nire-record lang ulit ang video, walang problema doon. Ganyan talaga ang mga diktador tulad ni Vladimir Putin, kailangan nilang magmukhang perpekto. At kapag nagsimulang magduda ang mga tao sa kalusugan at kakayahan ng diktador, ito na ang pinakamasamang bangungot para sa kanya. Ngayon, nagsimula nang magsalita ang mga Z. von Cory at mga mamamahayag sa Kremlin. Alam nilang paulit-ulit na tinitingnan at sinusuri ang lahat ng video ng diktador ng Rusya. At alam mo, imposibleng maisip na may maglalabas ng video online ng aksidente kung saan si Putin ay umubo. Mukha itong sabotahe o pag-aaklas para ipakita na mahina at may sakit ang pinuno at bumabagsak ang ratings niya. Maaring hindi lang aksidente ito. Kung tatanggapin nating sabotahe o pag-aaklas ito, kusang lumilitaw ang impormasyong mahirap pang isipin noong nakaraang taon. Ayon sa nalaman, based sa datos ng bukas na survey ng VTS-IOM, ang antas ng tiwala ng mga Ruso kay Vladimir Putin noong Pebrero 2026 ay bumaba sa pinakamababang antas mula nang magsimula ang malawakang digmaan laban sa Ukraine. 32% lang ng tinanong ang sumagot kay Vladimir Putin kung kanino nila ipagkakatiwala ang mahalagang gawain ng Estado. Ang pinakamataas na halaga ng tagapagpahiwatig na ito ay naitala noong Marso 2024. Noon, 50% ng mga Ruso ang nagsabi na si VV Putin lamang ang dapat magdesisyon sa mahalagang gawain ng Estado. Mula noon, ang antas ng tiwala ay bumaba ng halos 1.5 beses. Kasabay nito, ibang larawan ang lumabas sa saradong survey kung saan pinasuri sa mga sumagot ang tiwala nila sa bawat politiko sa listahan. Dito, hindi mo lubos may intindihan ang Russia gamit lang ang isip. Batay sa datos, 77.5% ng mga tinanong ang nagtitiwala kay Putin, kabilang ang tiyak na nagtitiwala at malamang na nagtitiwala. Noong katapusan ng Disyembre, 2025 ang bilang na ito ay nasa 81%. Kasunod sa antas ng tiwala ay ang punong ministro na si Mikhail Mishustin, ang pangalawang tagapangulo ng Konseho ng Seguridad at pangunahing lasenggo ng Russia na si Dmitry Medvedev, ang leader ng KPRF na si Juganov, ang pinuno ng makatarungang Russia na si Sergei Mironov, ang leader ng LDPR na si Slutsky at ang pinuno ng praksyon ng Bagong Tao na si Alexei Nechayev. Pero mahalagang banggitin dito na ang pagbaba ng interes ng publiko kay Vladimir Putin ay nakikita rin sa estadistika ng mga panunood sa Russian Wikipedia. Ito ang isang kawili-wiling punto. Ibig sabihin, sa mga survey doon, maaring sabihin ng mga natatakot na Ruso, ay syempre, nagtitiwala kami kay Putin. Dito, biglang bumaba ang interes sa Wikipedia. Parang hindi na nila ginugol ng oras maghanap ng impormasyon kay Putin. Sa pagtatapos ng taong 2025, natalo si Putin sa kasikatan ng isang namatay dahil sa overdose na adik at rapper na si Pasha Technic. Halos 50% bumaba ang views sa page ni Putin. At ayon sa VTS-IOM, nung tag-init ng 2025, naapektuhan ang pananaw ng publiko ng ilang panloob na salik. Ang biglang pagtaas ng bayarin sa kuryente at tubig, malawakang pagkawala ng internet at kawalan ng pag-asa sa kasunduan sa Ukraine ay nagdulot ng pagbaba ng suporta sa pamahalaan. Pero may isa pang mahalagang sukatan mula sa mga survey na ito. Noong Pebrero ng taong 26% ng mga sumusuporta sa pagpapatuloy ng digmaan ng Russia laban sa Ukraine ay bumaba sa 24%. Ito na ang pinakamababa. Una, ang malawakang pananakop ng Russia sa Ukraine. Kasabay nito, umabot din sa pinakamataas ang porsyento ng mga Russian na pabor sa negosasyon. Partikular, 67% ng mga Russian ang nagpahayag ng suporta para sa prosesong pangkapayapaan. Mas marami ang sumusuporta sa mapayapang negosasyon sa mga kababaihan, kabataang wala pang 25, mamamayang hindi gaanong may kaya at mga taga-baryo.
Dahil mula mismo ron, unang-una, ang mga Ruso ang pambala sa kanyon ang ipinapadala para mamatay sa Ukraine. Ayon sa mga survey, pababa ng pababa ang bilang ng mga Ruso na sumusubaybay sa balita ukol sa digmaan ng Rusya sa Ukraine. Noong Pebrero ng taong 2026, 44% ang ganon. Ipinakita rin ng mga survey na ang matagal na digmaan at ang mga epekto nito sa ekonomiya ay nagdudulot sa mga Ruso ng matibay na pakiramdam ng mahihirap na panahon. 64% ng mga mamamayan ng Federasyon ng Rusya ang negatibong nag-rate sa taong 2025 para sa bansa. Pero gaya ng alam natin, balewala lang sa pamunuan ni Putin ang mga mamamayan. Parang wala silang pakialam sa mga Ruso na tinuturing nilang parang barbaro. Ayan, tataas ba ang buwis? Oo, ang buong pamunuan ni Putin gusto ng tuloy-tuloy na digmaan at gagawin ng lahat para makakuha ng pondo para dito. Wala silang pakialam sa mga karaniwang mga ordinaryong Ruso. Ano, kung mamatay ang 10 o 100 Rusong Vanek, wala silang pakialam, pasensya na. Kaya nakita ng mga propagandista ng Rusya sa publikasyong ito ng nakakahiya para kay Vladimir Putin na video bilang isang provokasyon at may tuturing pang sabotahe. Dito ako maglalagay ng ellipsis. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Iyan lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Maraming salamat sa lahat, paalam sa inyong lahat.